Nakanood na ba kayo ng contest sa kompetisyon? Halimbawa, sports, laro, o quiz bee. Ano ang nangyayari kapag parehong sinasabi ng dalawang grupo na sila ang pinakamagaling? Paano kung may dalawang grupo na parehong nagsasabi ang kanilang Diyos ang totoo? Paano natin malalaman kung sino sa kanila ang tama? Ngayon, malalaman natin ang kwento sa pagitan ni Elias at ng mga propeta ni Baal upang malaman kung sino talaga ang tunay na Diyos. Alamin natin kung ano ang nangyari sa bundok ng Carmel nang ipakita ni Elias na ang Panginoon lamang ang tunay na Diyos. Ang pamagat ng ating kwento sa araw na ito ay si Elias at ang pinakamakapangyarihan Diyos na mababasa natin sa Unang Hari, Kapitulo 18, versikulo 15 hanggang 30. May isang propeta na ang pangalan ay Elias. Siya ay isang mabuting lingkod ng Diyos. Lagi siyang sumusunod at nagtitiwala sa Panginoon. Ngunit, sa panahon ni Elias, maraming tao sa Israel ang naligaw ng landas. Hindi na nila sinasamba ang tunay na Diyos. Sa halip, sinasamba nila si Baal, na isang Diyos-Diyosan na gawa lang ng tao. Nalungkot si Elias dahil alam niyang ang Panginoon lamang ang tunay at buhay na Diyos. Kaya't isang araw, tinipon ni Elias ang mga tao sa bundok ng Carmel. Nandoon din ang 550 propeta ni Baal. Sabi ni Elias sa mga tao, "Hanggang kailan kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoon, siyang tunay na Diyos, sumunod ka na sa Kanya. Ngunit kung si Baal, sumunod kayo kay Baal." Nagpasya si Elias na magkaroon ng pagsubok upang malaman ng lahat kung sino ang tunay na Diyos. Sabi niya, "Maghahanda tayo ng 2 toro bilang handog, isa para kay Baal at isa para sa Panginoon. Ngunit walang magsisindi ng apoy, ang Diyos na ang magpapadala ng apoy mula sa langit. Siya ang tunay na Diyos." Tumawag ang mga propeta ni Baal. Mula umaga hanggang hapon, sumisigaw sila ng malakas, "Baal! Baal! Pakinggan mo kami!" Pero walang sumasagot. Walang lumabas na apoy. Sumayaw pa sila, tumalon-talon at naghiwa-hiwa ng balat. Pero wala pa rin. Pagkatapos ay sa Elias naman ang lumapit. Inayos niya ang dambana ng Diyos. Kumuha siya ng 12 bato bilang tanda ng 12 lipi ng Israel. Nilagay niya ang kahoy at ang handog. At para mas lalong makita ang kapangyarihan ng Diyos, binuhusan niya ng tubig ng 3 beses hanggang mabasa lahat. Pagkatapos ay nanalangin si Elias, "O Panginoon, na Diyos ni Abraham, Isaac at Israel, ipakita mo ngayon na ikaw ang tunay na Diyos at ako ay iyong lingkod, naway makilala ka ng iyong bayan." At biglang bumaba ang apoy mula sa langit. Tinupok ng apoy ang handog, ang kahoy, pati ang tubig sa paligid. Namangha ang lahat ng tao. Napaluhod sila at sabay-sabay na sumigaw, "Ang Panginoon ay siyang Diyos! Ang Panginoon ay siyang Diyos!" At dito natatapos ang maikli nating kwento. Mula sa ating kwento, ano ang mga aral na dapat nating matutunan? Una, tangi ang Panginoong Diyos lamang ang dapat nating paglingkuran at sambahin. Iisa lamang ang tunay na Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya lamang ang dapat nating sambahin at paglingkuran. Pangalawa, dinirinig ng Diyos ang ating panalangin dahil siya ay buhay na Diyos. Ang ating Panginoon ay buhay na Diyos. Naririnig niya ang ating mga panalangin. Hindi gaya ng mga Diyos-Diyosan, gaya ni Baal, na kahit anong pagtawag sa kanya ay wala siyang naririnig. Tangi ang Panginoong Diyos lamang ang buhay na Diyos at makapangyarihan sa lahat. Okay mga bata,
Sa pagkakataong ito, tayo naman ay magkakaroon ng isang activity. Ito ay may pamagat na Bible Challenge, Fill in the Blanks. Maaari niyo bang ihanda ang mga sumusunod? Ang mga kagamitan katulad ng papel at lapis. Panuto. Ako ay magbabasa ng ilang pangungusap. Pagkatapos, ay bibigyan ko kayo ng pagkakataon na sagutin ang patlang sa pamamagitan ng pagsulat ng tamang sagot sa papel. Kung hindi naman marunong pang magsulat, maaari kayong magpatulong sa inyong mga pamana teachers. Makinig kayong mabuti mga bata. Narito ang mga katanungan. Una, ang propeta ng Diyos sa ating kwento ay si... Ikalawang katanungan, ang mga tao ay sumasamba noon kay... Ikatlong katanungan, bumaba mula sa langit ang... Ikaapat na katanungan, sumigaw ang mga tao, ang blank ay siyang Diyos. Panglima, ang ating Diyos ay blank. Paano ba inilarawan ng ating kwento ang ating Diyos? Halina't alamin naman natin ang ating memory verse sa linggong ito. Ito ay mababasa natin sa Jeremiah chapter 10 verse 10a in King James Version. But the Lord is the true God. He is the living God and an everlasting King. Tandaan mga bata, iisa lamang ang tunay na Diyos. Ito ay ang ating Panginoon. Siya lamang ang makapangyarihan sa lahat at buhay na Diyos na tumirinig ng ating panalangin. O siya, sana marami kayong tutunan sa araw na ito. Hanggang dito na lang muna, paalam muna at Miss Pa!